Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 811, pagnanakaw ng mga kayamanan. May mga gintong nakasisilaw na ilaw sa bulwagan, bawat sulok ay naglalaman ng napakagandang imperial na chi na parang pinagpala ang buong lugar. May mga nakasulat na cuneiform sa mga dingding na parang walang katulad na kasanayan. Isang silweta ang nakatayo sa pasilyo, nakahawig ng isang estatwa at isang tunay na tao. Ang taong iyon ay mukhang maharlika at marangal, may korona sa kanyang ulo at ang kanilang buong katawan ay napapalibutan ng nakakasilaw na imperial na chi. Jade Emperor. Sabi ni Huang Fang habang nanginginig. Pumasok siya sa palasyo at ngayon ay nasa bulwagan ng Jade Emperor, kaya alam niyang ang silhouette sa harap niya ay sa Jade Emperor. Sa wakas nakarating na rin ako. Sa wakas. Sabi ni Huang Fang, kinuyom ang kanyang mga kamao. Para siyang sisabog sa kilig, sa sobrang saya niya. Tatanggapin niya ang mga turo ng Jade Emperor at ang hinaharap ng Jade Heaven Imperial Clan ay susunod sa kanyang kaluwalhatian. Sasakupan nila ang rehiyon ng Ganyu at pagkatapos ay sasali sa banal na lungsod at magiging isang tunay na pamilya ng imperial. Ang lahat ay salamat sa kanya, Huang Fang. Dahan-daang naglakad si Huang Fang pasulong, mabigat ang kanyang mga binti. Nakakasilaw sa mga mata ang ningning ng Jade Emperor. Napabuntong hininga si Huang Fang at lumuhad habang naglalabas ng ilang imperial na chi para maakit ang atensyon ng Jade Emperor at tanggapin ang kanyang mga turo. Biglang umiling si Huang Fang mula ulo hanggang paa. Tulad ng sinabi ng mga alamat, tatanggapin niya ang mga turo ng Jade Emperor. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal at nagpatira pa ng 3 beses. Tumayo siya at muling nahiga habang nakadapa. Pagkatapos ay lumuhad siya ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses, gusto niya talagang matuto mula sa emperador. Pagkatapos niyang lumuhad at yumuko, hindi na napigilan ni Huang Fang ang kanyang pananabik. Tatanggap siya ng mga tagubilin ng isang emperor. 1 segundo, 10 segundo, 100 segundo, dahan-daang lumipas ang oras ngunit hindi pa rin niya natatanggap ang mga tagubilin ng emperador. Nakaramdam siya ng pagkalito at kahit natakot. Gumagamit siya ng isang espesyal na kasanayan upang matanggap ang mga turo ng emperador na tanging ang mga tao ni Jade Heaven ang nakakaalam tungkol dito. Kahit na pumasok ang ibang grupo, hindi nila matatanggap ang mga tagubilin ng emperador nang hindi niya nalalaman. Ngunit bakit hindi nagre-react ang emperador? Mukhang desperado si Huang Fang ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang ritual tulad ng dati, pinag-iisipan niya ngayon kung nagalit ba siya sa emperador kahit papaano. Boom boom! Isang napakalakas na tunog ang kumalat sa hangin. Ang bulwagan ay nagsimulang yumanig ng marahas, na parang babagsak. Lalong naging desperado si Huang Fang. Bakit hindi nag-react ang emperador? Bakit? Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Huang Fang at muling yumuko ng may paggalang sa harap ng emperador habang sinasabi. Kagalang-galang na ninuno, kumbinsido ako na iniwan mo ang ilan sa iyong mga turo dito. Pagkatapos noon, naglakad-lakad si Huang Fang para tingnan kung may mga aral na nakaukit sa mga dingding. May mga mahiwagang ugat na iyon sa mga dingding pati na rin ang mga kasulatan ngunit walang bakas ng kanyang mga turo. Sinuri ni Huang Fang ang likod ng gintong Jade Emperor at napansin ang ilang mga kasulatan, ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito, para bang ang mga ito ay mystical na banal na kasulatan. Ano kaya ang sinasabi ng mahiwagang kasulatang ito? Si Huang Fang ay mukhang naguguluhan. Wala siyang naintindihan, nababaliw na si Huang Fang dahil sa kakulangan ng mga kayamanan. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng isang misteryosong lakas at mukhang maningning, tila naglalaman ng lahat ng lakas at kapangyarihan ng langit. Pero hindi sila kamukha ng mga sinulat ng emperador, malamang ibang tao ang sumulat nito. Gotcha. Ang mga dagandong ay nagiging mas matindi habang si Huang Fang ay naging mas galit na galit. Sa wakas, lumitaw ang ilang mga bitak sa lahat ng dako sa bulwagan at ang mga tao ay nagmadaling pumasok habang ang lahat ay nagkawatak-watak. Ang mga tao mula sa Jade Heaven, mula sa East Sea Dragon Palace pati na rin si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan sa wakas ay dumating. Sa pagkakataong ito, hindi sila nag-aaway dahil nasa linya ang mga kayamanan ng emperador. Maya-maya, mag-aaway sila at magpatayan. Walang gustong hayaang makatakas si Huang Fang dala ang lahat ng mga kayamanan. Nakita ng mga tao ni Jade Heaven ang silweta ng emperador sa loob ng bulwagan at natuwa sila, kahit makalipas ang 1,000 taon ay iginagalang pa rin siya ng mga cultivator. Ang East Sea Dragon Palace ay lumapit sa silweta ng emperador ng mas maingat, para sa kanila ang emperador ay isang walang katulad na cultivator na nakatataas sa lahat. Hindi sila naglakas loob na tingnan siya ng diretso sa mga mata, ngunit yumuko pa rin sila ng may paggalang. Pumasok si Lin Fang at sinulyapan ang silweta ng Jade Emperor, kumikislap ang pananabik sa kanyang mga mata. Nakita na ni Lin Fang ang 4 na estatwa ng mga cultivator ng Zun at nakinabang ito ng husto. Itinuring ni Lin Fang ang kanyang sarili bilang walang kapantay, na may kakayahang harapin ng pinakamahuhusay na cultivator sa mundo, kahit na ang pinaka-ginagalang at iginagalang tulad ng ginawa ng demonyong emperador. Si Lin Fang ay hindi masyadong natakot sa dakilang emperador na nauna sa kanya. Huang Fang. Sigaw ni Ao Zhao. Ilabas ang mga gamit. Galit na galit si Huang Fang, ngunit tapat niyang sinabi, wala akong nakuha. Sa tingin mo ba naniniwala talaga ako sa'yo? Nanatiling malamig si Ao Zhao. Malamang na walang anuman sa bulwagan. Sumulyap si Huang Fang sa karamihan at napagtantong walang naniniwala sa kanya.
Kung nakakuha siya ng mga kayamanan ay hindi siya nakatayo dito na nakikipagtalo kay Jade Heaven, siya ay pumapatay ng walang pagtutol. Alam na alam ni Huang Fang na ang pagdating sa misteryosong mundo ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Kahit na siya ay pinuno lamang ng isang maliit na grupo ng mga tao ni Jade Heaven, may iba pa na nakalusot na sa Tianqi layer. Kung nakuha niya ang mga tagubilin ng Jade Emperor ay magkakaroon siya ng kalamangan laban sa kanila. Hinarap din ni Ao Zhao ang mga katulad na pangyayari laban sa 4 na dakilang hari ng dragon ng mga supling ng East Sea Dragon Palace. Kailangan niya ang mga kayamanang ito para maging kakaiba. Kung hindi mo ibibigay ang mga kayamanan, papatayin ka namin. Nilapitan ng karamihan si Huang Fang. Hindi man lang siya tinulungan ng mga tao ni Jade Heaven. Umupo si Lin Fang at nanood. Para sa kanya, lahat sila ay mga aso na hindi niya kailangang labanan maliban kung maaari niyang makuha ang kanilang mga kayamanan. Kaya't nililigawan mo si kamatayan, papatayin kita at kukunin ang lahat ng iyong mga kayamanan ng may puwersa. Sabi ni Ao Zhao na may malamig na ngiti sa mukha. Isang baha na dragon ang lumitaw sa paligid niya, ang chi nito ay sumisipol habang binaril nito si Huang Fang. Kasabay nito, sabay-sabay na umatake ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace. Si Huang Fang ay nakasuot pa rin ng kanyang jade crown, ngunit mukhang mapatless sa pagharap sa pag-atake ni Ao Zhao. Biglang nanginag ang buong bulwagan. Napansin ni Lin Fang si Duan Wuya na sumilip sa likod ni Huang Fang habang sila ay nage-engage. Ang tusong tao, palagi siyang may binabalak na masama. Tumingin si Duan Wuya kay Lin Fang, alam niya kung gaano siya kinasusuklaman ni Lin Fang at naisip niyang magandang ideya na bantayan siya. Si Huang Fang ay inaatake mula sa bawat direksyon, ngunit ang kanyang gintong korona ay kumikislap. Inatake siya noon ni Lin Fang gamit ang kanyang espada at sinira ang aura ni Huang Fang, ngunit ngayon ay tila bumabawi na ito sa normal. Bastos ka, galit na sigaw ni Huang Fang. Ang kanyang korona ay naging guwantes na ginamit niya sa pag-atake kay Ao Zhao. Sinamantala ni Duan Wuya ang pagkakataong ito para umatake, ang chi na nasa kanyang lang ay bamaha kay Huang Fang. Napahiyaw si Huang Fang nang kumalas ang kanyang mga braso at lumipad ang singsing na suot niya. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa singsing. Isang nakakatakot na chi ang lumabas at tumakbo patungo sa ring. Nais ng taong iyon na nakawin ito, kahit na ano o kung sino man ang nasa daan. Gumalaw din si Lin Fang ngunit wala siyang pakialam sa singsing, sa halip, pinuntirya niya si Huang Fang gamit ang isang nakakatakot na espada na si Chi. Wala akong pakialam sa mga kayamanan sa singsing mo, sisiguraduhin kong mamatay ka. Nais mong patayin ang aking mga kaibigan at nakawin ang aming mga kayamanan, ngayon ay pagkakataon ko na upang ibalik ang pabor. Galit na galit si Lin Fang. Marahil ay maaari pa rin siyang makinabang sa korona, kaya bakit hindi? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 812, ang mga banal na kasulatan ng emperador na demonyo. Tinitigan pabalik ni Huang Fang si Lin Fang sa isang malupit na paraan. Siya ay bata pa at napakalapit ng tanggapin ng mga turo ng Jade Emperor. Naisip na niya ang kanyang sarili na naghahari sa rehiyon, ngunit ngayon ay gumuho ang kanyang mga pangarap, wawakasan siya ng espada ni Lin Fang. Ang Imperial Jade skill ay nasa aking singsing. Inilabas ni Huang Fang ang mga huling salitang ito nang mawala ang kanyang chi at siya ay namatay. Napatingin si Duan Wuya kay Lin Fang at umatras pabalik. Masyadong malakas si Lin Fang para kay Duan Wuya. Ang dugong espada ni Lin Fang ay sumisipsip ng enerhiya ng dugo ni Huang Fang, na ginagawa itong mas malakas. Pagkatapos, inalis ni Lin Fang ang kanyang espada at tumingin sa magulong larangan ng digmaan. Talaga bang naglalaman ng singsing na iyon ng kasanayang Imperial Jade? Hindi nagtiwala si Lin Fang kay Huang Fang, malamang na nagtakda siya ng bitag. Huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi mo kailangang magmadali para dito. Sinabi ni Lin Fang na si Jun Moshi at ang iba pa, na tila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Tumanggo silang lahat pabalik sa kanya. Lumapit si Lin Fang kay Tang Yuyu at inalok sa kanya ang Jade Imperial Helmet habang sinasabi. Ang helmet na ito ay maaaring magbago ng hugis upang maging isang offensiba o isang depensibong sandata. Lahat ng iba ay may magagandang bagay, kaya dapat ito ay sa iyo. Ang magagandang mata ni Tang Yuyu ay kumislap pabalik kay Lin Fang, tumingin ito sa kanya sa magiliw na paraan kasama ang kanyang maitim na mga balintataw. Sige. Sabi ni Tang Yuyu habang tumatango at nakangiti. Kinuha niya ang helmet at siniyasat ang mga alaala ni Huang Fang, ang kanyang katawan ay kumikislap ng ang helmet ay naging isang gintong kapa na tumakip sa kanyang likod. Ang Tang Yuyu ay mukhang napakaganda, tulad ng isang prinsesa o kahit isang reyna. Hindi na masama, napakaganda mo. Sabi ni Lin Fang, pinamula si Tang Yuyu at ibinaba ang kanyang ulo. Bigla siyang naging medyo nahihiya. Gusto mong nakawin ang aking mga kayamanan. Nililigawan mo si kamatayan. Biglang nagalit si Ao Zhao. Naging magulo na naman ang labanan nang sinubukan ng lahat na nakawin ang singsing. Sino ba ang hindi mababaliw sa kanyang mga kayamanan? Isip ni Lin Fang, na sumulyap sa labanan. Masyadong nakatutokso ang mga huling salita ni Huang Fang. Kahit na hindi siya sumigaw, malinaw na narinig siya ng lahat. Ang mga kasanayan sa Imperial Jade ay hindi kapani-paniwala, walang sino man ang nag-alinlangan sa kanilang halaga. Ang lahat ay naghahangad para sa gayong mga kasanayan na magiging kapaki-pakinabang sa kanila sa hinaharap. Lalo na ang mga cultivator mula sa East Sea Dragon Palace at ang Jade Heaven Imperial Clan.
Nanatiling kalmado si Lin Feng, hindi pa rin siya nagtitiwala kay Huang Fang. Tumingin siya sa emperador at bumuntong hininga. Pagkaraan ng 1,000 taon, naliligo pa rin ang emperador sa napakalakas na imperial na chi. Ang emperador ay hindi kailanman babagsak, ang kanyang lakas ng imperial ay nakakatakot na tila siya ay buhay. Tumingin si Lin Feng sa mga ginintoang pader at sa mahiwagang kasulatan. Nagmukha silang mga ugat ng earth at naglalaman ng nakakatakot na pisikal na lakas. Sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng paglilinang ay masyadong mababa at hindi siya makinabang sa kanilang mga turo. Tumingon siya at tumingin sa likuran ng emperador. Biglang-bigla, nagsimulang manginig ng husto ang katawan ni Lin Feng. Hindi maintindihan ni Huang Fang ang mga kasulatan sa dingding kaya naisip niya na walang makakaalam ng mga sikreto ng emperador. Bahagyang lumayo si Lin Feng sa emperador, tila hinayla siya ng pader, hakbang-hakbang. Parang bumibigat ang bawat hakbang niya. May impresyon siya na halos hindi niya makontrol ang sarili, may mga ingay na tunog sa kanyang ulo. Nakatitig na ito ngayon sa dingding. Hindi kailanman nagkaroon ng ganoong pakiramdam si Lin Feng. Ha? Si Tang Yuyu at ang iba ay pinanood si Lin Feng na gumagala na nanginginig, ano ang nangyayari sa kanya? Tumingin sila sa dingding, ngunit tulad ni Huang Fang ay wala silang naiintindihan. Nadarama nila ang hindi kapani-paniwalang lakas sa loob ng banal na kasulatan, ngunit wala silang nakuhang anuman mula sa kanila. Maaaring iyon ang mga salita ng demonyong emperador. Bigla silang nagtapos. Hinabol ng demonyong emperador ang Jade Emperor sa lugar na ito. Ngunit bakit ganoon ang reaksyon ni Lin Feng? Hindi nila naintindihan. Teka. Nanliit ang kanilang mga balintataw. Kung hindi nila naiintindihan ngunit naiintindihan ni Lin Feng, ano ang ibig sabihin nito? Marahil ang mga ukit na iyon ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang mga lihim na tanging si Lin Feng lamang ang malakas na nagbabasa. Naglakad sila patungo kay Lin Feng at lumapit sa dingding. Muli nilang siniyasat ang pader, ngunit kahit anong pilit nila ay hindi nila maintindihan. Muli silang tumingin kay Lin Feng at napansing hindi na siya nanginginig ngayon. Gayunpaman, si Lin Feng ay nakatitig pa rin sa mga dingding, nanginginig ang kanyang mga labi. Ang demonyong emperador. Ang demonyong emperador. Haa. Kinuyam ni Lin Feng ang kanyang mga kamao, kumalat ang ilang mga tunog sa hangin. Hindi maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng, walang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Tama ang hula ni Tang Yuyu at ng iba pa, iyon ang mga kasulatan ng demonyong emperador. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling kumalma si Lin Feng at sinulyapan ang mga nag-aaway. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. May isang mahalagang kayamanan sa singsing na iyon. Paano katawa-tawa? Kumbinsido si Lin Feng na wala sa loob. Demoniac Emperor, namatay ka na may natitirang hinaing, hindi ba? Bamantong hininga si Lin Feng. Tumingin siya pabalik sa karamihan at sinabi. Hindi na kailangang maghanap ng mga kayamanan sa ring. Mukha silang nagulat, si Lin Feng ay mukhang tapat at may kumpiyansa. Tiyak na may natanto siya mula sa mga banal na kasulatan sa dingding. Ngunit ano ang nakita ni Lin Feng? Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at tumitig sa dingding habang dahan-daang naglalabas ng nakamamatay na chi. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang mga enerhiya ay napalitan ng isang itim na lotus na puno ng nakamamatay na enerhiya. Ang madilim na apoy na nakapaloob sa itim na lotus ay nakakatakot habang ito ay kumikislap, na tila nag-aapoy sa kamay ni Lin Feng. Ang apoy sa kamay ni Lin Feng ay mas mabilis na nag-aapoy, ang kanyang chi ay nagiging mas nakakatakot. Tila kayang sunugin silang lahat ng apoy na iyon. Nakakatakot na lakas. Pakiramdam nila ay nagsasanay si Lin Feng ng isang kasanayang binabasa niya mula sa mga banal na kasulatan sa dingding. May kasanayan ba ang mga kasulatan ng demonyong emperador? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 813, Lin Feng Defying Laws Human and Divine. Habang binabasa ni Lin Feng ang mga banal na kasulatan, sa wakas ay nakuha ni Ao Zhao ang singsing. Matapos itong ilagay sa daliri ay siniyasat niya ang laman nito at hinayaan ang kanyang kaluluwa na tumagos dito. Mabilis, nabalisa siya. Ibigay mo sa akin ang singsing. Ang mga tao ay sumusunod sa ring. Tinitigan sila ni Ao Zhao at sumigaw. Tumigil kayong lahat. Ang kanyang boses ay naglalaman ng lakas ng isang dragon, na naging sanhi ng pagyanig ng buong pulutong. Wala sa loob, kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang iyong sarili. Sabi ni Ao Zhao nang hindi masyadong nagpapaliwanag. Inihagis niya ang singsing at nasalo ni Duan Wuya. Siniyasat ni Duan Wuya ang singsing, tulad ng inaasahan, ang mga bagay at alaala ni Huang Fang ay nasa loob. Kahit na maraming bagay sa loob, wala namang pag-aari ang emperador. Si Huang Fang ay namatay ng walang anumang benepisyo. Siyempre, mula sa sandaling pinili ni Huang Fang na pumasok sa palasyo ng mag-isa, napahamak na siya. Dalawa lang ang posibilidad, ang isa ay nakakakuha ng mga kayamanan ng emperador at posibleng magkaroon ng lakas para ipagtanggol ang sarili, ang isa ay walang mahanap at namamatay sa sandaling pumasok ang lahat. Kayong lahat ay miyembro ng East Sea Dragon Palace, bakit kami maniniwala sa inyo? Galit na sigaw ng isa sa mga cultivator ng Jade Heaven. Malamig na ngumiti si Ao Zhao at sinabi. Sa tingin mo ba ihahagis ni Huang Fang ang singsing kung nahanap niya ang mga kayamanan ng emperador? Pinaikit ng taong iyon ang kanilang mga mata. Tama si Ao Zhao, kung talagang nakuha ni Huang Fang ang mga kayamanan ng emperador ay hinding-hindi siya magsasawang iregalo ito sa iba.
Walang sino man ang handa na tanggapin ang posibilidad na ang singsing na iyon ay maaaring walang anumang interesante. Kung ang mga kayamanan ng emperador ay talagang nasa loob ng singsing na iyon, kukunin ko ito at aalis na. Sabi ni Eljow habang hinihila ang kanyang manggas, determinadong ipagpatuloy ang pangangaso para sa mga kayamanan. Ang mga tao ay unti-unting nagsimulang maniwala sa kanya, bumaling kay Lin Feng at nagtataka kung ano ang kanyang nalaman. Nakakatakot siya, isang nakakatakot na itim na kamay ang lumitaw sa harap ni Lin Feng. Isang sulyap sa kamay na iyon ay kumirat sa kanilang puso. Ano ang nangyayari? Nakakuha ba siya ng isang hindi kapani-paniwalang kasanayan? Hindi rin maintindihan ng karamihan ang mga isinulat. Nasaan ang kayamanan? Saan? Ayon sa mga alamat, mayroong mga kasanayan sa Jade Emperor's Hall kaya bakit hindi nila ito mahanap? Ang mga tao ay naghahanap kung saan-saan. Ang mga kayamanan ba ng emperador ay nasa mga banal na kasulatan at mga banal na marka? Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang napuno ng hangin habang si Lin Feng ay tumigil sa pagsasanay ng kanyang kasanayan at tumayo. Tumingon siya at tumingin kay Tang Yuyu at sa iba pa niyang kaibigan. Mukha siyang solemna, utang niya sa mga kaibigan niya ang lahat ng natutunan niya, kung may umatake sa kanya habang nagsa-practice siya baka nawala lahat. Tang Yuyu, Moshi, Fei Yang, Fulong, at iba pa, sana matulungan mo ako. Sabi ni Lin Feng. Pinaikit ni Jun Moshi at ng iba pa ang kanilang mga mata, tila natuto lang si Lin Feng ng isang kamanghamanghang kasanayan, ano ang kailangan niya sa kanila. Baka may kinalaman ito sa mga kayamanan ng dakilang emperador. Hehe, tutulungan kita kahit anong kailangan mo. Masayang sabi ni Huang Fulong. Naka-recover na rin siya sa wakas. Tumanggo rin sina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Handa si Lin Feng na dumaan sa anumang bagay at ipagsapalaran pa ang kanyang buhay para sa kanila kaya bakit sila tatanggi. Tumingin si Yu Tianji kay Lin Feng, tahimik niyang pinagmamasdan si Lin Feng habang siya ay nagsasanay. Naramdaman ni Yu Tianji na parang may kakaibang nangyayari sa katawan ni Lin Feng. Sige. Sinabi ni Yu Tianji na walang pakialam, ngunit may kumpiyansa. Tumanggo ang lahat, sunod-sunod. Ilang hakbang lang ang ginawa ni Lin Feng at huminto sa harap ng emperador. Panay ang titig niya sa kanya, ang hindi kapani-paniwalang emperador. Kahit namatay na siya, mukha pa rin siyang maharlika at marangal. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang nakakatakot na mga dagandong, nagsimulang manginig ang rebulto ng emperador. Ano ang nangyayari? Isang itim na apoy na puno ng nakamamatay na enerhiya ang nag-aapoy sa kamay ni Lin Feng, ngunit kalmado siyang nakatingin sa emperador. Pinanood ng mga tao si Lin Feng na itinaas ang kanyang kamay at inabot ang emperador. Ang mga dagandong ay naging mas mabangis habang ang isang nakakatakot na imperial na si Qi ay nagtangkang harangan ang kamay ni Lin Feng. Gayunpaman, hindi ito nakayanan ng imperial na Qi at nagkalat. Ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Feng ay patuloy na umuusad at bumagsak sa katawan ng emperador, na umaatake sa kanyang mahalagang organ. Boom! Namangha ang mga tao, masakit ang tibok ng puso, parang sisabog na ang utak. Ginagamit ni Lin Feng ang kanyang kamay para salakayin ang mga vital organ ng emperador. Inaasahan na ni Yu Tianji ang pagkilos ni Lin Feng ngunit nagulat pa rin siya. Iyon ay ang Jade Emperor, isa siyang emperador. Kahit na namatay na siya ay maluwalhati tulad ng dati. Hindi siya kasing lakas ng nakaraan ngunit kahit ang mga tao ng Jade Heaven at East Sea Dragon Palace ay hindi siya titingnan dahil sa kanyang lakas. Ngunit sa sandaling iyon, sinasalungat ni Lin Feng ang kanilang mga katotohanan. Ginamit niya ang kanyang kamay para salakayin ang katawan ng dakilang emperador. Boom! Isang nakakatakot na Qi ang sumalakay sa buong kapaligiran, ang imperial na Qi ay nagpagulong-gulong habang may lumitaw na silhouette. Mukha itong maharlika at marangal. Ang silhouette na iyon ay kamukha ng isang hindi kapani-paniwala at maringal na emperador. Nanginginig ang mga tao, pakiramdam nila ay babagsak sila sa pressure. Ang isang pares ng mga estudyanteng mukhang malamig sa yelo ay nakatingin pabalik kay Lin Feng. Emperador, gulat na gulat ang karamihan. Si Lin Feng ay baliw, siya ay puro baliw. Ang taong iyon ay ang emperador, ang marangal at maringal na emperador. Iyon lang ang imaheng naiwan ng emperador noong namatay siya, hindi ito ang tunay na emperador. Kung hindi, napatay niya si Lin Feng sa isang kisap mata. Naisip ng karamihan, ngunit iginagalang nila si Lin Feng para sa kanyang lakas ng loob na labanan ang gayong figure. Protektahan mo ako. Sigaw ni Lin Feng habang nakapikit. Ang nakakatakot na liwanag na nabuo sa wakas ay tumagos sa utak ni Lin Feng. 50,000 kaluluwa, protektahan ako. Si Lin Feng ay nagpupumilit na labanan ng liwanag na iyon, siya ay mapalad na magkaroon ng sirang espiritong kasanayan, kung ito ay ibang tao ay nawasak na ang kanilang kaluluwa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 814, pagdurog sa mga panloob ng emperador. Lahat ay namangha sa mga kilos ni Lin Feng. Nakaawang ang kanilang mga bibig at nawalan ng imak. Ang mga mata ni Duan Wuya ay kumikislap habang pinagmamasdan si Lin Feng. Ilang sandali bago, sumigaw si Lin Feng na kailangan niya ng tulong mula sa iba. Nangangahulugan ito na ginagamit niya ang kanyang buong lakas upang salakayin ng emperador at bukas para sa pag-atake. Kung nagtagumpay siya ay maaaring may mga kayamanan din na kukunin. Mga taga Jade Heaven, nakikita ninyong dinudungisan niya ang bangkay ng inyong ninuno at tumatakas pa kayo.
Walang pakialam na sabi ni Duan Wuya. Ang mga tao ni Jade Heaven ay nagkakasalungatan, ang Jade Emperor ay kanilang ninuno, siya ay hindi kapani-paniwala na tanging ang mga tunay na pangunahing disipulo ng sekta ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-iral. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap mismo ng kanilang mga mata, dinudurog ni Lin Fang ang bangkay ng emperador. Tigilan mo yan. May nagpasya na kumilos, hindi na nila matiis. Ang katawan ng kanilang ninuno ay sinasakay. Inihagis nilang lahat ang kanilang sarili kay Lin Fang habang pinakawalan ng imperial na chi. Malamig ang ekspresyon ng mukha nila, kahit alam nila kung ano ang motibo ni Duan Wuya, gusto pa rin nilang igalang ang kanilang ninuno. Naglabas si Jun Moshi at ang iba pa ng hindi kapani-paniwalang chi para protektahan siya. Ang mga mata ni Lin Fang ay mariing nakapikit at siya ay hindi gumagalaw. Ang kanyang buong katawan ay naliligo sa apoy, kasabay nito ay naglabas siya ng napakalakas na enerhiya ng espada. Inaasahan niya na ang kanyang pag-atake ay magiging peligroso at iyon ang dahilan kung bakit siya ay gumawa ng isang matinding at maingat na diskarte. Bagamat alam niyang itinaya niya ang kanyang buhay, tila minamaliit niya ang kapangyarihan ng emperador, 1,000 taon na ang lumipas ngunit patuloy pa rin ang pagsipa ng emperador. Malaki ang pinsala sa kalusugan ng isip at kaluluwa ni Lin Fang. Kasabay nito, ang emperador ay naglalabas ng higit pang imperial na chi. Malakas at puno ng sigla ang kanyang vital organs, na parabang hindi pa siya namatay. Kaagnasan. Galit na sigaw ni Lin Fang. Lumaki ang kanyang itim na apoy, determinado siyang sirain ang mga organo ng emperador. Nagsimulang tumulo ang mga patak ng dugo, bawat patak ng dugo ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang dami ng sigla at sigla. Sila ay mag-aapoy kapag sila ay nakipag-ugnayan sa itim na apoy ni Lin Fang at naglalaho. Sunog, sunugin, sunugin. Si Lin Fang ay parang walang takot, ang kanyang boses ay parang isang matalim na espada. Kaagnasan. Gusto ni Lin Fang na sirain ang mga mahahalagang organo ng emperador. Bakit? Boom boom boom. Ang Jade Hall ay nagsimulang manginig muli ng marahas, mas marahas pa kaysa ngayon. Tigilan mo siya, kailangan natin siyang pigilan. Ang East Sea Dragon Palace ay nagiging galit na galit. Patayin siya. Sigaw ng mga batang cultivator ng Jade Heaven habang itinapon ang sarili sa kanya. Asar. Sigaw ni Huang Fulong habang tumatalon sa harapan ng napakaraming mga kalaban. Ibinaba niya ang kanyang palako ng dragon at lumitaw ang isang imahe ng dragon, nilamon ng unang kalaban na lumapit. Nagsimulang lumipad ang mga snowflake sa kapaligiran habang ang ilang mga cultivator ng Tianqi ay naglalabas ng layunin ng nyebe sa bulwagan. Lahat sila ay may mga kayamanan, hindi mo sila matatalo sa direktang paghaharap. Walang pakialam na sabi ni Duan Wuya. Si Huang Fulong at ang kanyang mga kaibigan ay lahat ay nagtataglay ng mga kayamanan, kasama ang ilang mga tao mula sa Tianqi, ang kanilang grupo ay medyo malakas. Ano ang iyong mungkahi? Tanong ni Ao Zhao. Pumunta tayo sa likod ng emperador at iwasan ang mga bantay ni Lin Fang. Malamig na sabi ni Duya. Pinaikit ni Ao Zhao ang kanyang mga mata at tumingin kay Duan Wuya ng diretso sa mga mata. Ang taong iyon ay medyo tuso, ang kanyang kakayahang makabuo ng mga bagong plano at masasamang ideya ay walang katapusan. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumitaw habang dalawang silhouette ang pumasok sa Jade Emperor's Hall, ang isa sa kanila ay may nakakatakot at lubhang matalas na sword intent. Si Kung Jiye, ang batang pinuno ng Nine Cloud Sword Sect. Nakilala din ni Ao Zhao ang isa, ito ay ang batang pinuno ng Xiaoyao Sect, si Go Chenkyu. Ano ang nangyayari? Tanong ni Kung Jiye kay Ao Zhao. May mga kayamanan na natuklasan at gusto niyang sirain ang mga panloob na organo ng emperador upang makuha ang mga ito. Sagot ni Ao Zhao. Walang pag-aalinlangan, itinapon ni na Kung Jiye at Go Chenkyu ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Bakit hindi mo sila tulungan? Naghinala si Kung Jiye sa mga intensyon ni Ao Zhao. Wala sa kanila ang mahina at hindi kayang talunin. Buti na lang at dumating na kayong dalawa para sabay na tayong lumaban. Sabi ni Ao Zhao. Nilinggan ni Kung Jiye ang kanyang ulo at tumingin sa labanan. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili kay Lin Fang habang naglalabas ng napakaraming sword chi. Parang espada ang buong katawan niya. Naramdaman ni Yu Tianji ang pagdagsa ng sword chi. Lumakad siya pasulong at hinaranggan ang daan ni Kung Jiye. Pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang mga braso at lumitaw ang 7 hindi nasisira at nakasisilaw na mga bituin. Krr. Krr. Ang nakakatakot na espada na si Chi ay damapo sa mga ilaw ng bituin, nabasag ang mga ito at nagpatuloy patungo kay Yu Tianji. Nanatiling kalmado si Yu Tianji nang lumitaw ang isang gasuklay na buwan at ang espada ay bumagsak dito. Hindi tulad ng dati, ang pag-atake ay tila bumagsak sa gumagalaw na buhangin. Nagulat si Kung Jiye sa lakas ng Crescent Moon. Ito ay dapat na isang makapangyarihang kayamanan para harangin ang kanyang espada ng napakadali. Isang bagyo ng nakamamatay na enerhiya ang nagsimulang gamulong sa mga alon sa paligid habang ang sword chi ay umiikot sa anyo ng mga ipoypo. Iniunat ni Yu Tianji ang kanyang braso at lumitaw ang mga starlight sa kanyang kamay na agad na bumaril patungo kay Kung Jiye, inaapi siya. Naging mas matindi ang mga dagandong habang papalapit ang mga bituin kay Kung Jiye. Kasabay nito, ginamit ni Go Chenkyu ang Xiaoyao Agility Technique. Naging ilang silhouette siya at si Lin Fang lang ang pinuntiryan niya. Bumalik, sabi ni Tang Yuyu habang tumatakbo sa harap ni Lin Fang.
Ang kanyang gintong Jade Imperial Crown ay naging isang matalim na espada na kumari papatungo kay Gu Chenkyu. Napaungol si Gu Chenkyu at itinulak pa ang kanyang liksi, lumitaw ang ilan pang siluet. Gusto niyang iwasan ang anumang komprontasyon at dumiretso kay Lin Fang. Napaungol din si Tang Yuyu habang siya ay naging 1,000,000 siluet na pumapalibot kay Lin Fang. Nagsimula siya ng 1,000,000 suntok kay Gu Chenkyu. Sa sandaling iyon, tumulo ang pawis sa mga kilay ni Lin Fang. Ang lakas ng kaagnasan sa kanyang kamay ay naging mas nakakatakot. Masyadong malakas ang mga vital organ ng emperador, patak-patak lang ang magagawa ni Lin Fang na pahinain siya. Nawang espada ni Lin Fang ang kanyang kaliwang kamay at tinaga sa kanyang kanang kamay. Nagsimulang damaloy ang kanyang dugo sa mga organo ng emperador, dahan-daang napalitan ng dugo ni Lin Fang. Ang sigla ng dugo ng emperador ay napapalitan ng dugo ni Lin Fang. Samantala, ang buong palasyo ay nanginginig ng husto kaya mahirap tumayo ng tuwid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 815. Lumabas. Buzz. Isang hagong na tunog ang kumalat sa hangin nang lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag, ang karamihan ay nakaramdam ng pagkaapi. Samantala, si Ao Zhao at Duan Wuya ay sumilip sa likod ng karamihan at lumapit sa emperador mula sa likuran. Aatake muna ako. Sabi ni Duan Wuya, tumanggo si Ao Zhao bilang pagsang-ayon. Tiningnan niya ang silweta ng emperador na may malamig na kumikislap na ilaw sa kanyang mga mata. Lumitaw ang madilim na lang at isang nakakatakot na madilim na chi ang tumagos dito. Pagkatapos ang lang ay naglabas ng isang nakakatakot na madilim na chi na umaatake sa silweta ng emperador. Boom boom. Bumagsak ito sa emperador ngunit isang nakakatakot na imperial na chi ang lumitaw. Ang kanyang madilim na chi ay hindi makapasok sa katawan ng emperador nang hindi agad naglalaho na parang usok. Natigilan si Duan Wuya. Ito ay walang silbi. Nakapasok na siya sa ikasyam na layer ng chi at taglay niya ang madilim na lang, ngunit ang kanyang mga enerhiya ay madaling nawasak. Higit pa rito, hindi gumagalaw ang silweta ng emperador. Hayaan mo akong subukan. Si Ao Zhao ay humakbang sa harap ni Duan Wuya at naglabas ng ilang nakakatakot na flood dragon energies. Ang dragon ay umungal at inatake ang emperador. Sa totoo lang, gusto ni Ao Zhao na makita kung ano ang kinakaharap ni Lin Fang nang umatake sa mga vital organ ng emperador. Kung sinubukan ni Lin Fang na sirain ang mga mahahalagang organo ng emperador kaya bakit hindi si Ao Zhao? Boom! Inatake niya ang emperador mula sa likuran ngunit nagkaroon siya ng impresyon na hinampes niya ang isang metal na pader. Hindi niya nagawang igalaw ang emperador kahit kaunti. Nakaramdam ng paninigas si Ao Zhao habang umuungal muli ang kanyang baha na dragon at inatake muli ang emperador, ngunit tulad ng dati ay walang nangyari. Siya ang dakilang Ao Zhao ngunit hindi niya magawang ilipat ang emperador kahit isang ayota, ngunit ginamit ni Lin Fang ang kanyang apoy at nagawang tumagos sa katawan ng emperador. Mas malala pa, sinisira niya ang emperador. Gaano ba talaga kalakas si Lin Fang? Tumingon siya at binasa ang mga banal na kasulatan sa dingding ngunit wala siyang maintindihan. Natutunan ni Lin Fang ang hindi kapani-paniwalang kasanayan mula sa mga banal na kasulatan sa dingding, kailangang ang kasanayang iyon ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Boom boom, boom boom. Parehong ang emperador at ang palasyo ay nanginginig ng mas marahas. Mahirap tumayong matatag, tanging si Lin Fang ang nanatiling ganap na hindi kumikibo at matatag. Kaagnasan, kaagnasan. Pinagsama ni Lin Fang ang kanyang buong lakas sa kanyang mga kamay at mas hinigpitan pa ang hawak sa mga organo ng emperador. Sa wakas, ang mga panloob na organo ng emperador ay humihina. Halos parang ilalabas sila ni Lin Fang. Akin ang puso ng Jade Emperor. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata, para siyang warlord na mananakop sa lahat. Sa wakas ay tumigil ang mga umaalingaw na tunog at mga psychedelic na ilaw, sa wakas ay nabigo ang mga panloob na organo ng emperador. Ang puso ng Jade Emperor ay ganap na naubos. Boom boom boom. Ang mga tao ay nakaramdam ng sakit, maaari silang mahimatay. Ganito ang pakiramdam ng lahat ng tao sa palasyo, hindi lang ang mga nasa bulwagan. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga tao. Dinagtagal pagkatapos ng ilang mga tao ay tumingin sa kanila, sila ay lubhang malakas at nabibilang sa makapangyarihan at maimpluwensyang mga grupo. Lahat ay umalis sa mahiwagang mundo. Nasa pasukan na sila ngayon sa misteryosong mundo. Nagulat ang lahat, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Hindi pa nila narinig ang ganoong bagay, ang mga taong lumalabas sa mahiwagang mundo ay sabay-sabay na natulala at nalilito. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi kaya lumitaw ang libingan ng emperador? Tuwang-tuwa ang pinuno ng grupong Jade Heaven, alam niya ang nangyari, natuklasan ang puntod ng emperador. Huang Fang. Nasaan si Huang Fang? Galit na galit siyang lumilingon sa paligid ngunit hindi niya mahanap si Huang Fang. Si Huang Fang ay may mapa ng palasyo ng Jade Emperor, sana ay natanggap niya ang mga turo ng Jade Emperor. Duan Wu daw. Naglakad siya patungo kay Duan Wu daw, si Huang Fang lang ang wala na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Natanggap ba talaga ni Huang Fang ang mga turo at tagubilin ng emperador? Nasaan si Huang Fang? Tanong niya kay Duan Wu daw. Si Duan Wu daw at ang iba ay nagtaas ng ulo, hindi sila masyadong maganda. Namatay si Huang Fang, sabi ni Duan Wu daw. Natigilan sila. Ano? Namatay si Huang Fang. Anong nangyari? Mukha silang nawasak. Lumitaw ang palasyo ng emperador.
Sabi ni Duan Wu daw, dahilan para manginig ang mga tao. Nangyari talaga. Sa ngayon, nangyari na. Ngunit, namatay si Huang Feng kasama ang mapa ng palasyo ng emperador. Kailangan nilang maghanap ng papalit sa kanya. Nahanap mo ba ang bulwagan ng Jade Emperor? Patuloy niyang pagtatanong kay Duan Wu daw. Iyon ay isang mahalagang punto. Tumanggo si Duan Wu daw. Sino ang nakakuha ng mga turo ng Jade Emperor? Tanong niya sa mas malakas na boses kaysa kanina. Hindi ko alam. Sa huli, gumamit si Lin Feng ng kapangyarihan para sirain ang mahalagang organo ng emperador at pagkatapos ay nagpakita kami rito. Sabi ni Duan Wu daw. Nasira ang mga organo ng emperador. Lin Feng, si Lin Feng ulit. Paano matapang? Naglakas loob si Lin Feng na sirain ang mga panloob na organo ng Jade Emperor, ngunit hindi ganoon kalakas si Lin Feng, paano niya nagawa iyon? At paano naman ang mga tagubilin at turo ng emperador? Nakapasok ba si Huang Feng sa bulwagan ng Jade Emperor? Siya ang unang pumasok pero wala siyang nakita. Akala ng iba ay mayroon siya kaya inatake nila siya, ngunit sa huli ay napatay ni Lin Feng si Huang Feng. Lin Feng na naman. Ang malalakas na cultivator mula kay Jade Heaven ay nababaliw na. Ang kanilang mga mata ay puno ng puot at pagpatay na intensyon. Hindi lang sila kundi pati ang Golden Purple Dragon King ay nabalisa. Si Lin Feng ay medyo matapang. Ang mga maimpluwensyang at makapangyarihang grupong iyon ay nagsisikap na hanapin ang kanilang mga alagad. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang nakalampas sa tulay ng paramita at nakapasok sa bulwagan ng Jade Emperor. Pero at least marami silang nakuhang items, especially intent crystals. Tungkol sa mga grupo ng impluwensyang nakapasok sa bulwagan ng Jade Emperor, lahat ay nakatitig kay Lin Feng. Sinaktan talaga ni Lin Feng ang Jade Emperor. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Feng at ang iba pa mula sa Tianqi sa tabi ng pitong agila. Hindi gaanong nagtanong ang mga Snow Eagles, basta. May nakuha ba ang lahat? Maraming tao ang tumanggo na mukhang excited. Tumanggo rin ang pitong Snow Eagles. Sa pagkakataong ito, ang paglalakbay sa misteryosong mundo ay naging matagumpay para kay Tianqi, lalo na para sa mga Tianzuan cultivator na sumunod kay Lin Feng. Si Tang Yuyu ay may suot na kahangahangang gininto ang kapa, si Jun Moshi ay mayroon ding napakagandang gininto ang balabal, si Huang Fulong ay may hindi kapani-paniwalang palakol ng dragon. Lahat ng iyon ay napakahalagang kayamanan. Maaaring ipagmalaki ni Tianqi ang mga batang cultivator na iyon.